Alam niyo ba, sa bansang Thailand, may isang paraan ng pag-aani ng niyog na hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin sa buong mundo. Hindi dahil bago ito, hindi rin dahil high-tech, kundi dahil mga unggoy ang gumagawa ng trabahong karaniwang ginagawa ng tao. Sa unang tingin, parang nakakatawa lang. Cute, parang pang-viral lang sa social media. Pero habang pinapanood mo, mapapansin mo na hindi pala ito basta trip lang. Isa itong sistemang matagal nang ginagawa. May training, may roles at may kontrobersya. Sa ilang bahagi ng Thailand, lalo na sa mga lugar na maraming niyog, ang pag-harvest ay hindi lang trabaho, kundi bahagi ng kultura at kabuhayan. Dito pumapasok ang mga unggoy. Hindi sila basta kinukuha at pinapaakyat agad. Bata pa lang sila, sinisimulan na ang training. Habang bata pa, tinuturuan muna silang masanay sa tao. Sumunod sa basic commands. Umakyat ng mababa, bumaba ng ligtas. Parang bata ring tinuturuan maglakad bago tumakbo. Walang minamadali. Unti-unti, habang tumatagal, tinuturuan silang umakyat sa mas matataas na puno. Matutong magbalance, matutong pumili. Hindi lahat ng niyog kinukuha. Yung hinog lang, yung may tamang edad. Dito makikita na hindi lang lakas ang gamit, kundi instinct at talas ng pakiramdam. Isa sa mga hindi alam ng marami, kasama sa training ang kaligtasan. May lubid na nakakabit para maiwasan ang aksidente. At tinuturuan din silang magtanggal nito kapag sakaling pumulupot. Hindi sila basta umaakyat ng walang alam. May awareness, may control. Habang tumatanda, nagkakaroon sila ng sariling role. Ang mas matatanda at bihasa, sila lang ang inaakyat sa pinakamataas na puno. Sila ang kumukuha ng hinog na niyog. Parang may seniority system. Hindi basta-basta, hindi lang iyan. Pagkatapos ng trabaho, hindi sila basta iniiwan. May pagkain, may pahinga, may regular na alaga. Ito ang sinasabi ng mga nagtatanggol sa sistemang ito na may kapalit ang trabaho. Kung mapapansin mo, may mga unggoy na parang mas disiplinado pa kaysa sa ibang empleyado ng opisina. May schedule, may role, may focus, pero hindi lahat ay natutuwa sa ganitong sistema. May mga animal rights organizations na mariing tumututol dito. Ayon sa kanila, marami sa mga unggoy ay kinukuha mula sa wild. May limitasyon ang galaw nila at kahit may reward, hindi raw nito napapalitan ang kalayaan. Sa kabilang banda, sinasabi naman ng mga lokal na mas ligtas ito kaysa sa tao na umaakyat sa napakataas na puno araw-araw. Mas mabilis, mas praktikal, mas kaunti ang aksidente. Ngayon, isipin natin ang Pilipinas. Isa tayo sa pinakamalaking producer ng niyog sa mundo. Ang kwento ng mga unggoy sa Thailand ay hindi lang tungkol sa pagiging cute o viral. Ito ay tungkol sa kultura, kabuhayan, kaligtasan, at tamang pagtrato sa may buhay. Sa tingin mo, dapat ba itong i-adapt sa Pilipinas sa mas makataong paraan? O hindi talaga dapat? Comment mo ang opinion mo. Makinig tayo sa isa't isa.